Magandang araw po, Pilipinas. Ako si AJ Maceda. At ako naman si Shane Gotis. Welcome sa ating espesyal na usapan tungkol sa populasyon sa Pilipinas sa taong 2025. Tatalakayin natin ang mga mahalagang datos, mga hamon at mga posibleng solusyon ukol dito. Simula pa noong dekada 60 na po, nakita natin ang mabilis na paglago ng populasyon sa bansa. Ngayon, sa taong 2025, inaasahang aabot na mahigit na 115 million ang ating populasyon, ayon sa datos mula sa Philippine Statistical Authority. Tama ka dyan, Lay. Ang mabilis na paglago ng populasyon ay nagdudulot ng maraming epekto sa ekonomiya, kalusugan, edukasyon, at iba pang aspeto ng buhay Pilipino. Pero bago natin talakayin ang mga ito, alamin muna natin kung ano ang mga pangunahing dahilan ng paglago ng population. Sa mga pangunahing dahilan ang mataas na birth rate. Sa kabila ng mga kampanya para sa family planning, marami pa rin ang hindi nakakapag-access ng mga modernong contraceptions, kaya patuloy ang pagdami ng mga sanggol. Bukod dyan, ang kultura natin ay nakasanayan na ang malaking pamilya. Marami rin ang mga kababaihan ang nagsasabi na mas mainam ang magkaanak ng marami, lalo na sa mga probinsya kung saan nakikita nila ito bilang isang yaman o pagtusto sa pagtatrabaho sa sasakan. Ngunit hindi rin natin may kakaila na may mga hamon na dala ang mabilis sa paglaki ng populasyon. Isa na rito ang kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at trabaho. Halimbawa, sa larangan ng edukasyon, maraming paaralan ang siksikan dahil sa dami ng estudyante. Sa kalusugan naman, mas tumataas ang demand sa mga ospital at health facilities na minsan ay nagdudulot ng kakulangan sa serbisyo. Isa pa, ang unemployment rate nang nagiging mas mataas. Maraming kabataan ang nahihirapang makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan ng oportunidad at resources. Pero, hindi lang puro problema ang dala ng populasyon. May mga positibong epekto rin ito tulad ng mas malawak na workforce at mas maraming consumer na nakakatulong sa ekonomiya. Kadyan, Shane, ang mas malaking populasyon ay pwede ring magdala ng maraming talento, ideya at oportunidad para sa bansa. Pero kailangan natin itong pamahalaan ng maayos. Kaya naman, mahalaga ang programang ukol sa family planning at edukasyon. Dapat mas maging accessible ang mga contraception at mas malaganap ang kamalayan tungkol sa plano sa pamilya. At ang edukasyon tungkol sa reproductive health ay dapat mas palawakin pa upang mabawasan ang hindi planadong pagbubuntis at mapanatili ang balanse sa paglago ng populasyon. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay nagsusulong din ng mga programang pangkabuhayan tulad ng pagsuporta sa mga maliit na negosyo upang mabawasan ang kahirapan at mapanatili ang balanseng. Sa huli, ang susi ay ang balansing paglago. Kailangan nating magplano at magsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang sustainable development ng ating bansa. Sa pagtatapos, ang mahalaga ay nagkaroon ng maayos na plano para sa kinabukasan ng ating bansa upang masiguro natin na ang paglago ng populasyon ay magiging daan sa mas maunlad at mas magandang Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating talakayan tungkol sa populasyon sa Pilipinas sa taong 2025. Sana ay nakatulong kami para mas maintindihan pa namin ang mga hamon at oportunidad na dala nito. Basta ako si AJ Maceda. Muli, ako si Shane. Hanggang sa muli, Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat.